Hulyo noong nakaraang taon, itinampok natin na negosyo nagkaroon ng K sa all-time favorite nating pansit. Siyempre, ang Mamshi Susan nyo hindi nagpahuli sa pagluluto ng pansit. Pero bukod sa masarap na lasa ng kanilang pansit, may iba pa raw nag-level up sa kanilang negosyo. Ang pansit ng pamilya ni Fatima na dating home-based at for delivery lang. Aba, may tindahan na. Nung nag-start kami, magkaroon ng physical store, syempre mas lumawak din yung reach namin, mas nakilala kami. Syempre nationwide kami na panood. Maraming mga nagko-contact sa amin from different provinces, not only in Laguna. And nagkaroon kami ng mas maraming customers, not only in Calamba. Ang OG recipe na pansit ng kanyang nanay Virginia, hindi na lang sa kanilang mga kalapit-bahay nakakarating. Tulong na rin doon yung pagka-feature namin last year sa GMA Para-Paraan. So, doon din nag-start na magkaroon kami ng mga customers, hindi lang sa Calamba, pati na rin Santa Rosa, Binyan, even Batangas. We decided na let's expand in Batangas, and then that branch in Batangas will cater Tanawan, Lipa, Santo Tomas area. Tulad pa rin ng nakasanayan, ang pansit at crispy palabok na luto ni Nanay Virginia pa rin ang kanilang binibida. Yung mga products kung saan kami nakilala, nung home base pa lang kami, like crispy palabok, pansit cake, pansit pizza, na-retain namin yon. Kahit may physical store na kami ngayon, yun yung product focus namin until now. And meron kaming mga inad, kasi nga syempre hindi naman pwedeng tuwing pupunta yung customer, laging pansit lang yung kakainin nila dito. Dapat meron ka rin ma-offer for daddy, for their kids. That's why we launched the rice bowls. Naghahain na rin sila ng mga bagong gimmick para sa kanilang pansit na may katerno na rin kutsinta, chicken o lumpiang Shanghai. Bukod sa pansit pizza, meron na rin silang bilao at rio. 2 pansit of your choice at may kasamang spaghetti. Malaking tulong daw sa kanilang negosyo ang pagkakaroon ng pwesto at tindahan. Wala lang kami magtayo nitong aming store. Ayun, nakilala na kami unti-unti. Pagka nakikita namin maraming tao na masaya kami lahat, kaming family. Dahil marami kami nagiging suki sa aming store. Masaya raw silang kahit wala na ang kanilang padre de pamilya, natupad nila ang pangarap dito. Pagka sinasabi ko sa kanya, kasi may picture doon sa amin, sa sala. Sabi ko, natupad na yung pangarap mo na gusto mo, na ito ginagawa na ng anak mo. Pero kahit patuloy na lumalago ang kanilang negosyo, nandyan pa rin daw ang mga pagsubok. As owner kasi, parang kailangan mo talagang mag-multitasking, diba? Lalo na pag startup na ikaw mag-oversee yung day-to-day nung nagbukas yung malaking brand from Manila. Directly affected yung sales namin noon kasi halang lang sila malapit lang sila dito. Pero hindi nagpatinag ang pansit ni Mamshi Virginia. Kailangan namin mag-recalibrate ng strategies. So, highlight namin yung mga focus product namin which is unique sa amin. And one way para magawa namin yon is to boost our presence in social media. Nagawa namin siya kasi this year, mas mataas na yung sales namin yan than last year. Ang kanilang pansit, mas lumaki pa raw ang kita. Nung home base kami, 5,000 lang kasi talaga yung initial capital namin doon. Pero yung nilaan namin na pera dito is nasa 250 para ma-build namin siya. Before kasi nung home base kami, around 50 to 60,000 lang yung namin per month. And that's gross. So ngayon, umaabot naman kami ng 200,000 a month. Mamshi at Papshi, ang sekreto lang naman ng mag-iina. Kung kayo magbi-business na kayo lang pamilya, dapat sa inyo na lamang. Ang biling ko nga kay Fatima, huwag mong titipirin sa mga ingredients. Dahil pag tinipid mo yan, may iba na lasa. Gusto ko yung babalikan tayo. Pangmalakasan na talaga ang pansita ni Mamshi Virginia. Kaya oras na para tikman. Sarap. Sarap ng sauce. Ay, pamanalo yung sauce nito. Build.
Ay, ang sarap. Lahat toro, ang sarap. Promise. O, two thumbs up tayo dito. Kahit sa bahay lang sinimulan ng maliit na pagkakakitaan, basta natumbok ang tamang formula sa negosyo, tiyak na magtatagumpay at lalago.